Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Update. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa kanya mga kaibigan, mag-subscribe na po tayo. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito po, nagkita na po sa wakas ang ating Pangulo Marcos. Nakipagkita na po si former President Rodrigo Duterte. Nakangiti naman sila pare-pareho. Tuwan-tuwa naman po sila. Ito po, pagpapakita po to na sumusuporta po si Pangulong Marcos at sumusuporta po si Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos. In fact, napapansin ko lang mga kaibigan, may mga vloggers na binibigyan nila ng issue yung hindi pag-attend ni Tatay Digong sa huling sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Parang binibigyan nila ng issue, although wala naman dapat paggawan ng issue ron. Kasi tignan nyo, nagkikita naman sila. Nag-uusap naman sila mga kaibigan. Saka imposibleng magkaroon ng alitan yan mga kaibigan. Malamang sa malamang nagkakaintindihan yan, di ba? Yung ibang mga vloggers guys, napapansin ko lang, binibigyan nila ng issue. Yung napag-usapan nila ni Xi Jinping, ibabahagi niya kay Pangulong Marcos. Isa pa po sa sinasabi dito, no? Yung pong ilang mga suggestion ni Pangulong Duterte, kumbaga advice, no? O yan, at least nakaharap, at least hindi kalaban yung nag-a-advise. Alam niyo yun? Unfair kasi yung mga, halimbawa si Rizal Ontiveros. Pag sila nag-advise, a-advisean mo ang Pangulo ng Pilipinas, wala ka nang gila o pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos, si Pangulong Duterte. Pero isa lang po natitiyak natin, no? Nagsusuportahan po, sinusuportahan po ni Pangulong Duterte si Pangulong Marcos, at the same time si Pangulong Marcos at saka si Sara Duterte na anak ni Pangulong Duterte ay intact na intact po yung kanilang unit team, no? Wala pong iringan. Ngayon nga po ang development pa ay maganda na rin ang relasyon ni BP Inday Sara at saka ni Martin Romualdez. Ito po kasi ang problema sa pakikinig. Matagal ko na pong sinasabi to sa mga supporters, no? Kung kayo po, 'di ba, paulit-ulit ako rito sa ating channel, no? Kung totoong kayo ay supporter ng mga Marcos, pakinggan niyo yung mga Marcos. Kasi sila yung sinusuportahan niyo, no? Hindi naman po katalinuhan yung iba yung sinusuportahan. Kaya nga po presidente yan. Kaya nga po presidente si Pangulong Marcos ngayon. At yung mga pinakikinggan ninyo ay vlogger. Ang layo po ng diferensya. Yung isa nagpapatakbo ng Pilipinas at yung isa ay depende po kung anong tumatakbo sa utak nila. Yun lang po yung sinasabi ko. Kung totoo kayong supporter ni Pangulong Marcos, pakinggan nyo yung mga Marcos. Ang apelyido. Bongbong Marcos, Jaime Marcos, Sandro Marcos. Wala po kayong maririnig sa bibig ng mga Marcos ang apelyido na bumibira sa mga Duterte. Yun ang totoo mga kaibigan. Hindi nila binibigyan ng issue or hindi sila nagkakaroon ng bahid sa isa't isa mga kaibigan. Di ba? Pero yung mga nagsabing supporter kami. Yung iba kasi nag-vlog mga kaibigan, napapansin ko talaga parang pilit nilang pinagsasabong. Huwag naman ganun sana. Pares natin suportahan yung dalawang yan mga kaibigan kung tutusin. Si Tatay Digong isa sa napakahusay na naging Pangulo ng Pilipinas mga kaibigan. Tapos eto pa si mahal na Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan. Hanggat maaari silang dalawa mga kaibigan, suportahan natin Duterte at Marcos mga kaibigan. Napakagandang tandem yan. Ayan po yung mga bumibira sa mga Duterte. Kasi daw, bumibira din naman yung mga supporter ni Duterte kay Marcos eh. Tapos na po tayo rin eh. Ano hindi bibira yung mga supporter ni Duterte na yun? Iba naman ng sinuportahan nun, hindi naman si Marcos. Paulit-ulit ako dyan eh, di ba? Paulit-ulit tayo. Hindi pa po sila nakaka-recover.
nagbati po si BP Inday Sara at saka si Martin Romualdez. Hindi pa po nila naiisip kung ano na naman kasinungalingan ang ipapaikot sa inyo para manatili na hindi sila lumalabas na nagsisinungaling. Ito na naman, nagkita naman sa Malacanang alam ko naman marami silang sinasabi against Tatay Digong yung pagpunta sa China eh. Kahit sinabi na ni Pangulong Marcos na alam ko yun. Alam ko na nagpunta si former President Duterte sa China. Hindi sila, di ba? Kwento-kwento, pagtatraidor, inuunahan, etc. Ngayon, nakipagkita si Pangulong Duterte. Ano na naman ang bubuuin nila para Alam nyo mga kaibigan, kung pilit nyo lang pinagsasabong yung dalawa mga kaibigan, malamang sa malamang, pinagtatawanan tayo ng mga dilawan. Kasi kung talagang loyal ka sa Marcos mga kaibigan, at loyal ka sa Duterte, both side pakinggan mo mga kaibigan, hindi yung hinuhusgahan agad-agad. Diba? Alam nyo, napakadali lang po ng kalagayan ko sa buhay. Bakit? Hindi ako kasi nanghuhula eh. Mahirap kasi yung paniniwala mo nakabatay sa bolang kristal. Di ba? Mayat-maya, kailangan mo magpaliwanag. Paano nila hindi pa nga sila nakakahanap ng magandang paliwanag na bati na si Martin at si Sara eh. Ngayon naman, nakita na si PBBM at si PRRD. Ano na naman ang sakit sa tuktok nun. Yung matapos mo siraan si PRRD, na nakipagkita kay Xi Jinping. Tapos, welcome si PRRD nagpunta sa Malacanang para iulat sa Pangulo kasalukuyan yung pinag-usapan nila ni Xi Jinping. O hindi tama si Pangulong Marcos na alam niya yun. Kayo naman, no? Mas marunong pa kasi kayo sa mga presidente at dating presidente. Okay, kaya po sila naging presidente. Hindi po yan by accident. Mas matalino po sila sa atin. Inuuna, abangan po natin yan. Kung ano po ang kahinatnan, siguro naman sasabihin nila sa atin. Siguro naman hindi nila ililihim sa atin. Dito na po tayo sa excuse me po. Dito na po tayo sa budget. Ayan, eto syempre, alam mo naman, di ba? Uunahan na ng batikos yan kagad. Eto po, 9.2 billion confidential and intel funds in proposed 2024 national budget. Manggagalaiti na naman to mga to. Okay, 500 million intelligence and confidential fund sa Office of the Vice President. Million lang to 500 million. Department of Education, 150 million. Office of the President, 4.5 billion. Department of National Defense, 1.7 billion pesos. Okay. Grabe mga pondo mga kaibigan, no? Billion talaga, no? Sana walang nangyayari mga corruption dyan mga kaibigan sa mga pondo-pondo na yan. Kung saan naman nila gagamitin, dapat magamit sana maayos. So, ang dami na naman po ng gagalaiti. Siyempre, pag nakakita po sila ng perang bilyon, ayan, may nanakawi na naman. Alam niyo, isang taon na mahigit na sinasabi niyo, si Marcos magnanakaw. Basta Marcos magnanakaw. Isang request, pwede ba mag-request sa mga Marcos magnanakaw ang linyahan? Nakaw reveal naman. Kahit na pangalan lang po ng proyekto, kahit na po imagination nyo lang, sa anong budget ang ninakawan na ni Pangulong Marcos. Kasi akusasyon wala kayo eh. Yun yung problema eh. Paano kayo paniniwalaan? Wholesale kayo mag-akusa eh. Ano na ninakaw ni Pangulong Marcos? Basta Marcos yan, kaya yan, automatic yan, magnanakaw yan. Ganun lang tayo, no? Yun na lang lagi kasi paulit-ulit na binabato sa ating mahal na Pangulo mga kaibigan. Binabato ng mga mangmang. Wholesale lang eh. Basta wala nang palipaliwanag.
Kung Marcos yan, magnanakaw yan. Ano naman lang magbigay kayo ng mga hint. Gusto. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.